Oh, Mia, kanina ko pa napapansing malalim ang iniisip mo. May problema ba, apo? Aalis na po kasi si Diego papuntang Canada, Lola. Ay, hanggang ngayon, si Diego pa rin ang laman ng puso mo. Hindi ka na nagbago, Mia. Pero di ba nagtapat na ng pag-ibig sa'yo si McCoy? Alam ba niya ang nararamdaman mo kay Diego? Hindi niya pa alam, La. Pero hindi ko kayang mahalin si McCoy, Lola. Kaibigan ko lang siya. Alam niyo naman na mula pagkabata, si Diego ang mahal ko. Kaya nga gusto kong aminin sa kanyang totoo bago pa siya tuluyang umalis papuntang Canada. Ang inaalala ko lang, apo, matalik kayong magkakaibigang tatlo. Paano kung malaman ni McCoy ang totoo? Pwedeng masira ang pagkakaibigan ninyo. Sa tingin mo, La, itatago ko na lang tong nararamdaman ko para kay Diego? Sa buhay may tinatawag tayong great love. Isang klase ng pagmamahal na kahit lumipas man ang maraming taon, hindi nawawala, hindi nagbabago. At kahit magkahiwalay pa kayo ng landas, mananatili siyang nakaukit sa puso mo. Naranasan niyo na ba yun? Naranasan niyo na rin bang magkagusto sa kaibigan niyo pero hindi niyo kayang aminin dahil sa takot na masira ang pagkakaibigan niyo? Paki-comment naman ang inyong sagot sa ibaba para kiligin naman yung ibang walang jowa. At kung ikaw ay naiintrigang malaman kung ano ang mangyayari sa outing ng magkakaibigan sa resort na pupuntahan nila, halina't sabay-sabay tayong makinig, kiligin, umiyak at matakot sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero bago ang lahat, iniimbitahan ko kayong bisitahin at pakinggan ang iba pa naming mga channels tulad ng Aswang Confession, Aswang Radio, Aswang Diaries, Miss Amy Aswang Love Stories, Sityo Pangil, at Sityo Bangungot. Sigurado marami pang magagandang kwento ang inyong mapapakinggan, kaya maraming salamat po. Mapagpalang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako si Nia, 35 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Tarlac. Ang kwentong ito ay hango sa personal kong karanasan na nangyari 1 dekada na ang nakalipas. Naisip kong ibahagi ito sa inyo para mapalaya ko na rin ang sarili ko sa mga what if ko sa buhay na matagal ko nang kinikimkim. Dahil hanggang ngayon, minumulto pa rin ako ng aking damdamin. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipaalam na binago ko ang mga pangalan ng taong sangkot sa kwentong ito. Pati na rin ang ilang lugar upang maprotektahan ang aming seguridad. At pangalawa, nais kong malaman ninyong eksklusibo lamang itong mapapakinggan dito sa kwentong Takip Silim. Kaya kung sakaling marinig nyo ito sa ibang channel o platform, huwag kayong mag-aatubiling i-report dahil malinaw na ninakaw lamang ito. Maraming salamat po. At eto na nga, nagsimula ang lahat nang yayain kami ni Diego na mag-outing sa isang beach resort bilang despedida ng pag-alis niya papuntang Canada. Ang hindi ko alam noon, hindi siya sa ibang bansa nakatadhana. May ibang mundo pa palang naghihintay sa pagdating niya. Tao po? Tao po, Mia. Si Diego, sandali lang po, La. Pagbubuksan ko lang po siya. Sige, Mia. Oh, Diego, ikaw pala yan. Halika, pasok ka. Ay, salamat Mia. Magandang umaga ho, Lola Corazon. Diego, iho, ang aga mo naman yatang nagpunta rito. Mia, ipagtimpla mo ng kape si Diego. Sige po, Lola. Salamat ho, Lola. Ano ka ba? Dapat lang na asikasuhin ka ng apo ko dahil bisita ka niya. Ano nga palang dahilan at naparito ka, iho? Naparito ho ako para yayain si Mia na mag-outing. Sa Lunes na ho kasi ang flight ko papuntang Canada eh. Kaya gusto ko sana makasama ang mga kaibigan ko at makabanding man lang bago umalis. Outing? Eto ng kape mo. Oo Mia. Kasama naman natin sina Sally at McCoy. Banding na magtropa. Alam mo na, mamimiss ko kayo ng sobra. Ay, saan niyo balak mag-outing, iho?
May napili na akong resort. Sa Barrio San Roque ho, tabing dagat ho siya. Kaya sobrang ganda at nakaka-relax ho ang tanawin. Sa Bantay Alon Resort ho, kung gusto nyo la, isasama ko ho kayo. Bantay Alon? Iho, may narinig na akong kwento tungkol sa resort na yan. May nalunod na raw doon, iho. Kaya pinasara ang resort na yan. Nagbubukas pa pala? Ganun ho ba? Baka ako nagpunta sa ilalim na parte ng dagat at hindi marunong lumangoy. Hindi na ako kasalanan ng resort yan, Lola. Nasa tao na ho yan kung hindi siya marunong mag-ingat. Tsaka ang sabi naman ni tatay, nirekomenda daw ho yan ng kaibigan niya. Ay, sa bagay, may punto ka. Ay, sige na nga. Papayag na ako. Basta, Mia, mag-ingatan mo ang sarili mo, apo. Wala ako doon para bantayan ka. Gustuhin ko man sumama, pero masakit na tong tuhod ko. Ay, kaya kayo na lang. Si Lola talaga. Opo Lola, mag-iingat po ako. Tsaka kasama ko naman po si Diego. Makakaasa ho kayo, Lola Corazon. May tiwala naman ako sa iyo, iho. Natuwa naman ako at nasabik sa planong outing ni Diego dahil mas madali para sa akin na makakuha ng tamang pagkakataon para ipadama sa kanya na mahal ko siya at para ipagtapat sa kanya ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Nagkatuwaan naman sina Diego at Lola habang kinukwento niya kung paano siya nakakuha ng trabaho sa Canada. Doon ko siya mas lalong hinangaan dahil sa simple at galing niyang makisama. Lahat kasi ng mga salitang binibitawan niya ay may laman. Huwag na ho kayo mag-alala, Lola. Magpapadala ho ako ng tsokolate sa inyo buwan-buwan. Gusto niyo yun? Wala ka pa rin talagang pinagbago, iho. Napakabait mo pa rin kahit binata ka na. Hindi na ako magtataka pa kung bakit nagkagusto sa'yo ang apo ko. Ho? Teka. Excuse me ho. Sasagutin ko lang ho ang tawag. Sige lang, iho. Halos mawalan ako ng hininga at nanginig ang buong katawan ko sa sinabi ni Lola kay Diego noon. Buti na lang nabaling agad ang atensyon niya nang may tumawag sa kanya. Agad ko namang kinompronta si Lola sa inis ko habang nasa labas pa si Diego. Lola, ano bang pinagsasasabi niyo kay Diego? Pasensya ka na, apo. Nadulas lang ako. Pero, di ba, sasabihin mo rin naman ang totoo? Oo nga Lola, pero hindi pa ngayon. Huwag niyo po sana akong pangunahan. Pasensya na, apo, kung pinangunahan kita. Hindi na mauulit. Lola? Magpapaalam na ho ako. Kailangan ko na hong umalis. May dapat pa ho kasi akong asikasuhin. Mia, bukas ang umaga ha. Susunduin kita dito. Magdala ka na lang ng kaunting damit. 2 araw lang naman tayo doon. Huwag ka na mag-abala pa sa pagkain. Ako na lang ang bahala sa lahat. Sige Diego, mag-iingat ka. Sige, tutuloy na ako. Lola, tutuloy na ho ako. Sige, iho, mag-ingat ka. Sinundan ko pa ng tingin si Diego noon hanggang sa nakaalis na ang kotse niya sa harap ng bahay namin. Huminga ako ng malalim, pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Ang lakas na naman ng tibok ng puso ko at dun ko mas napatunayan na mahal ko pa rin talaga si Diego. Sa isip ko noon, bukas na bukas pagdating namin sa resort, sasabihin ko na ang totoo. Wala na akong pakialam pa kung hindi man niya mahalin pabalik. Wala rin naman akong magagawa dahil aalis na siya. Sayang, hindi man lang siya nakapagtanghalian dito. Oo nga po Lola. Hindi pa kasi ako nakaluto Tsaka halatang nagmamadali po siya. Mukhang importante. Baka po sa trabaho niya. Ibang klase din talaga yang si Diego. Napakasipag na bata. Hindi tulad ng mga ibang lalaki dito sa atin na mga batugan. Kung ako, gugustuhin ko sanang magkatuluyan kayong dalawa. Pero ang problema, may masasaktan. Malabo din naman po mangyari yun Lola. Malabo naman po magkagusto si Diego sa akin. Kaya lang naman po ako aamin sa kanya kasi aalis na siya. At para mabitawan ko ng tuluyan ang nararamdaman ko sa kanya. Papalayain ko na po si Diego, Lola.
Ang akala ko ba? Hindi na po ako aasa, Lola. Sige po, magluluto po muna ako ng tanghalian natin. Masakit man tanggapin pero yun ang katotohanan. Alam ko mas mataas ang standard ni Diego sa babae at kaibigan lang ang turing niya sa akin. Kaya tanggap ko na kung ano man ang maging reaksyon niya. Binaling ko na lang ang atensyon ko sa pagluluto kesa mag-isip pa. Pagkatapos naming magtanghalian noon, naganda na ako ng dadalin kong mga damit at nag-impake. Napahiga naman ako sa kama noon at napatingin sa kisame. Magkahalong kaba, pagkasabik at lungkot ang naramdaman ko noon hanggang sa di ko na malayang nakatulog na pala ako. May problema ba, Mia? Bakit napakatahimik mo? Diego, hindi ko alam kung saan ako magsisimula pero kailangan mong malaman ng totoo. Anong totoo, Mia? Mahal kita, Diego. Mahal na mahal kita. Diego, anong nangyayari sa'yo? Hindi ako si Diego. Papatayin kita! Halimaw! Hindi ka si Diego! Halimaw! Napabalikwas ako ng gising noon, Sir Jack. Akala ko'y totoo ng lahat pero isa lang pala yung masamang panaginip. Hinihingal ako at napaiyak. Nanginginig pa ang mga kamay ko. Sa isip ko, bakit ganun ang panaginip ko? Bakit naging halimaw siya sa panaginip na yon? Tumayo ako para kumuha ng tubig sa kusina. Naabutan ko si Lola Corazon na naglalapag ng pagkain sa mesa. Halatang nagulat siya nang makita niya akong umiiyak. Mabuti naman at gising ka na. Halika na, kakain na. Teka, anong nangyari sa'yo? Ay, bakit umiiyak ka? Binangungot po ako, Lola. Ano? Halika dito, maupo ka. Heto ang tubig. Salamat po, La. O ano ba ang napaniginipan mo, Mia? Natulog ka siguro ng busog kaya binangungot ka. Si Diego po, Lola. Napanaginipan ko po na naging halimaw siya. Hindi ko alam pero parang totoo yung panaginip ko, Lola. Pero imposible namang mangyari yun, di ba? Ay, walang katotohanan yan, Iha. Panaginip lang yan. Tulad nga ng sinabi mo, imposibleng mangyari yan, Iha. Sa sobrang bait ba naman ni Diego? Ganyan talaga ang panaginip mo? Ay, Iha, huwag ka kasing matulog pagkatapos kumain. Tama ka po, Lola. Nakatulog na po kasi ako kanina nang hindi ko namalayan. Huwag mo nang isipin yon. Ang mabuti pa, kumain na tayo para maaga tayong makapagpahinga. May biyahe pa kayo bukas. Sige po, La. Tahimik kaming kumain ng gabing yon habang iniisip ko pa rin kung bakit ganoon na lang kasama ang panaginip ko at iyon ang unang beses na nangyari yon. Napabuntong hininga na lang ako at pilit na binubura sa isipan ko yon dahil ayokong pag-isipan ng masama si Diego dahil kilalang kilala ko siya mula bata pa lang kami. Kinabukasan, tulad ng sinabi niya, sinundo niya ako sa bahay. At pagkakita ko pa lang sa kanya, habang suot niya ang puting polo shirt, kapares ng pantalong kulay asul, bagong gupit at napakabangong tingnan. Sino ba namang hindi mai-in-love sa katulad niya? Mia? Ayos ka lang ba? Ha? Namumutla ka yata. May problema ba? Wala. Tara na. Oo. Tara. Agad akong pumasok sa loob ng kotse noon at sumunod na rin sa pagpasok si Diego. Pagkaandar ng kotse, saglit na namuo ang katahimikan sa pagitan naming dalawa hanggang sa nagsalita siya. Mia, bakit ang tahimik mo yata ngayon? Wala. Inaantok lang ako. Ganun ba? Matulog ka muna. Malayo pa naman ang biyahe natin. Sige, salamat. Si Sally at Makoy ba dadaanan natin? Si Makoy lang. Hindi kasama si Sally. Nilalagnat daw eh. Ayaw ko namang ipagpaliban ang outing natin. Sa Lunes na kasi ang flight ko.
Pero huwag kang mag-alala. Mag-enjoy naman tayo doon. Ayos lang ba sa'yo na kami lang dalawa ang kasama mo? Anong klaseng tanong yan, Diego? Siyempre naman, magkaibigan tayo eh. Tsaka huling mga araw na to nakasama ka namin ni Makoy. Mamimiss kita, Mia. Hindi ako makapagsalita at kasabay noon ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako komportable. Hindi dahil ako lang yung babae, kundi dahil ang kasama ko ay dalawang lalaki sa buhay ko. Ang lalaking mahal ko at ang lalaking mahal ako. Lalo na't walang kaalam-alam si Makoy na si Diego ang mahal ko. Pero ayoko pa rin namang sirain ang plano ni Diego, lalo na't ilang araw na lang aalis na siya ng Pilipinas. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko naman namalayang napasarap ang tulog ko at paggising ko, bumungad sa akin ang mukha ni Makoy habang nakasandal ako sa balikat niya. Makoy, nandyan ka na pala. Pasensya na nakatulog ako. Naku, ayos lang. Sige na Mia, sumandal ka lang sa balikat ko. Hindi na. Hindi na ako inaantok. Malayo pa ba tayo? Malapit na, Mia. Hindi halatang excited ka. Pero alam mo Mia, ang ganda mo sa suot mo ngayon. Huwag mo nga akong dinadaan sa ganyan, Makoy. Hindi tayo talo. Oh, nandito na tayo. Binasag naman ni Diego ang katahimikan niya simula kanina at natigil ang usapan namin nang matanaw namin ang dagat habang papasok kami sa resort. Namangha ako sa ganda nito dahil malayo sa amin ang dagat. Nasasabik rin akong magbabad sa tubig at maglaro sa puting buhangin sa dalampasigan. Wow, ang ganda ng dagat. Tama ka, Mia. Hindi ako nagkamali ng piniling resort. Ayos pare, mukhang makakapag-relax tayo dito ah. Sulitin na natin, pare. Huwag kayong mag-alala. Mag-enjoy tayo dito. Teka pare, kailan ka ba uwi dito sa Pinas ha? Uwi agad? Siguro matagal pa. O baka nga pag matanda na ako. Hindi ko pa alam, pare. Doon siguro ako mag-aasawa. Nasaktan at nalungkot naman ako sa sinabi ni Diego, pero hindi ko yun pinahalata at pilit nang ngumiti. Nagulat naman kami pareho nang makitang nakasara ang gate papasok sa mga cottage. Narinig kong napabuntong hininga si Diego at kinuha ang cellphone niya at may tinawagan siya. Pero walang signal ang lugar kaya napilitan kaming bumalik palabas ng beach resort. Hanggang sa may nakita kaming maraming kubo doon. Mukhang na-scam yata ako ng kausap ko ah. Ang sabi niya, bukas ang resort na yon. Pero wala man lang katao-tao. Nagpadala pa ako ng pera para sa bayad. Litik na yan. Tama nga ang sinabi ni Lola. Sinarado ng resort na to simula nang may nalunod. Nascam ka yata pre. Diego, kumalma ka. Pare, may mga kubo doon oh. Subukan kayo natin. May nakita akong lalaki. Hindi dapat masira ang araw na to. Kaya sige na. Subukan natin dun sa mga kubong yun. Baka pwede tayong magrenta doon. Sige. Kita ko ang pagkadismaya at galit ni Diego, kaya sinubukan ko siyang pakalmahin. Hanggang sa tuluyan na kaming pumasok sa lugar na puno ng magkakatabing kubo. Nakita ko naman ang isang may edad na lalaki sa unahan. Nakasuot ng kulay puting damit at papalapit ito sa amin. Pagkahinto ng kotse, agad naman kaming bumaba. Magandang hapon ho, Manong. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ay magandang hapon din sa inyo. Mukhang hindi kayo taga rito ha. Oho. Ako nga ho pala si Diego at si Makoy at Mia naman ho, mga kaibigan ko. Oh, ako naman si Dario, ang katiwala ng maliit na resort na to. Tawagin niyo na lang ako Mang Dario. May tutulong ba ako sa inyo? Galing ho kasi kami sa kabilang mga cottage. Kaso sarado ho. Kaya naisip po namin na dito na lang muna magrintas sa kubo nyo. Pwede ho ba? Oo naman, lahat ng mga kubo dito ay bakante, kaya hali kayo. Ipapakita ko ang pwede niyong pagpilian. Salamat ho, Mang Dario. Sumunod kami kay Mang Dario
habang dahan-dahan kaming naglalakad sa pagitan ng mga kubo. Tahimik ang paligid, walang mga tao. Tanging tunog lang ng alon at hangin ang maririnig. Kinabahan naman ako noon pero sa isip ko, kasama ko naman ang 2 kaibigan ko. Tsaka mukhang mabait naman ang katiwala sa resort na ito. Ang tahimik naman dito. Oo nga eh, parang walang ibang tao. Mas okay na yan. Mas makakapag-relax tayo. Ito ang pinakamayos na kubo dito. Presko ang hangin at tahimik. Sigurado akong magugustuhan ninyo. Sakto. May 3 papag dyan. Dahil malawak ang loob. Ayos na sa akin ito, Mang Dario. Magkano ho ba? Napansin ko ang titig ni Mang Dario kay Diego na parabang inuusisa niya ito. Kaya napakunot noo ako. Napansin din ito ni Diego, kaya tinanong niya agad ito. May problema ba, Mang Dario? Ay wala iho, ay may kamahalan yan dahil malaki. 1.5 ang isang araw. Ilang araw ba kayo dito? 2 araw lang ho. Uuwi ho kami sa linggo. Ay o siya sige, ay pumasok na kayo para matingnan nyo kung ayos lang sa inyo bago kayo magbayad sa akin. Sige ho. Makoy, Mia. Alin na kayo sa loob. Tingnan natin. Sige pare. Pagkapasok namin sa loob ng kubo, nakita kong medyo maluwag ito. Walang kwarto, pero may 3 palapag na gawa sa kawayan. May 2 bintana rin na nakaharap sa dagat, kaya napakalamig ng hangin na nagbibigay ng kakaibang sensasyon para makapag-relax. O ano? Ayos lang ba sa inyo? Oo naman pare, ang linis nga eh. Pero di ba, hindi ka sanay humiga sa matigas na kahoy, Diego. Baka sumakit ang likod mo. Huwag mo akong alalahanin, Mia. Ayos lang sa akin. Lalaki ako kaya lahat kaya kong gawin. Mang Dario, kukunin na ho namin. Eto ang bayad. Ay salamat iyo ha, o siya tutuloy na ako. Sige ho. Pagkaalis ni Mang Dario, nagkatinginan kaming 3 at ibinaba ang aming mga gamit sa kama. Dahil sa pagod, naupo ako. Si Diego naman ay nakadungaw sa bintana, habang si Makoy ay lumabas ng bahay kubo. Ang tahimik, no? Oo. Ang gandang pakinggan ng mga alon. May problema ba, Diego? Ha? Wala. Iniisip ko lang yung tingin ni Mang Dario kanina sa akin. Napansin ko nga din yung Diego. Inuusisa ka niya. Hindi ko maipaliwanag. Yung tingin niya sa akin kanina, hindi lang basta tingin ng katiwala sa bisita. Mukha ba akong kaduda-duda? Kaduda-duda? Sa gwapo mo yan? Guwapo? Huwag ka na masyado mag-isip ng kung ano-ano. Wala lang yun. Mukha namang mabait si Mang Dario eh. Siguro nag-iingat lang din yun kasi siya lang mag-isa dito kaya mapag-usisa. Siguro nga. Bakit kaya walang ibang tao dito sa resort? Siguro dahil hindi pa summer kaya hindi dinadayo ng mga guests dito. Masyado din kasing tago ang daanan papunta dito. Kaya siguro hindi na didiscover ng mga turista. Pero hindi ko maikakaila na napakaganda ng lugar. Nakaka-relax. Tama ka. Tingnan mong dagat to, napakaganda. Tingnan mo si McCoy. Parang batang nakikipaglaro sa mga alon, no? Wala pa rin pinagbago si Makoy. Mia, pare! Halika kayo dito! Ang sarap ng hangin! Tara, Mia. Mukhang mag-enjoy tayo doon. Sige. Pagkalabas namin, naglakad kami papunta sa kinaroroonan ni Makoy. Habang papalapit kami sa dalampasigan, mas lumalakas ang ampas ng hangin at mas lumilinaw ang tanaw sa malawak na dagat. Ang buhangin ay malamig sa ilalim ng aming mga paa at ang alon ay parang dahan-dahang humahalik sa dalampasigan. O di ba? Sabi ko sa inyo eh, ang sarap dito. Oo nga, ang sarap ng hangin. Ang gaan sa pakiramdam. Bakit kaya wala man lang ibang taong nagka-interest dito ngayon? Tingnan nyo. Sobrang ganda ng tanawin. Ang mapuputing buhangin at ang tunog ng mga along nakakawala ng stress. Alam mo pare, best spot to dito. Tama ka pare.
At mas lalong the best kasi kasama ko kayo. Napangiti ako sa sinabi ni Diego at hindi ko maiwasang sumulyap sa matamis niyang ngiti. Napakagwapo talaga niya, lalo na kapag lumalabas ang dimple niya. Para siyang artistang si Rico yan ngumiti. Hindi may kakailang maraming babaeng naghahangad sa kanya at isa na ako doon. Natigil naman ang pag-iisip ko nang marinig ang sigaw ni Makoy. Pare, Mia, tingnan niyo yung alon. Parang inaaya tayo. Tara na. Makoy, huwag kang biglaan ha. Baka mabasta tayo ng tuluyan. Ano ngayon? Pare, nandito tayo para mag-enjoy. Halika na. Parang dati lang to ha. Mia, halika. Wala akong nagawa noon kundi sumunod kay Diego at nagpunta nga kami sa unahan. Mababaw lang, sakto hanggang bewang ang tubig. At doon naglaro kami na parang mga bata. Tulad ng ginagawa namin dati noong huling bakasyon namin kasama ang mga magulang ko noong nabubuhay pa sila. Namatay kasi sila sa isang aksidente noon at ang masaklap, nabangga ang sasakyang sinasakyan nila. Mia, okay ka lang ba? Naalala ko lang yung huling punta natin dun sa Tanawan Resort last year. Kasama pa natin si Mama at Papa noon. Buhay pa sila. Masaya pa kaming pamilya. Mia, pasensya na kung naalala mo ha. Ano ka ba, okay lang yun. Naalala ko lang talaga sila. Ang bilis kasi ng panahon eh. Ngayon, nandyan pa yung taong mahal mo sa tabi mo. Bukas wala na, iniwan ka na. Saglit kaming nagkatinginan ni Diego noon. Ilang segundo rin yun. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero namuo ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa biglang nagsalita si Makoy. Ayos lang yan, Mia. Nandito pa naman kami. Nandito pa ako. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Umahon na tayo. Nilalamig na ako eh. Sige. Kukunin ko na rin yung mga baon natin. Nasa likod ng kotse. Sige, Diego. Sasama ko sa kotse. Tutulong na rin ako magdala ng pagkain. Hindi. Ako na ang sasama kay Diego. Sigurado kayo? Oo naman. Sige na Mia. Magbanlaw ka na at magpalit ng damit para hindi ka matuyuan. Sige. Pasimple akong ngumiti nun kay Diego dahil sa sinabi niya. Naalala ko naman yung paraan ng tingin niya kanina. Hindi ko alam kung napansin ba yun ni Makoy, pero para bang may ibang ibig sabihin ang titig na yon. Pero ayoko naman mag-assume, lalo na kung malabong mangyari ang iniisip ko. Tumalikod naman si Diego at Makoy papunta sa daan pabalik sa parking area. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng kubo, nakikinig sa papalayong yabag nila habang hinahampas ng hangin ang aking buhok. Pagpasok ko ng kubo, agad akong dumiretso sa banyo at napukaw ang atensyon ko sa mga letrang nakasulat sa harap ng pinto nito. Hindi ko yun maintindihan. Napakunot noo ako nang mapagtantong Latin ang mga salitang yun. Ano kaya itong nakasulat? Bakit may nakasulat na ganito dito? Sinulatan kaya ito ng mga dating guest ng resort? Pero bakit ibang lengguwaheng ginamit? Ano yun? Ay! Nahulog lang pala itong picture frame. Teka, sino tong matandang lalaki? Mia? Teka. Bakit hindi ka pa nakapagbihis? Pasensya na. May narinig kasi akong kalabog. Akala ko kung ano na. Picture frame lang pala. Teka. Sino yung matandang lalaki? Bakit may litrato siya dito? Oo nga pare. Di ba guest room to? Baka siyang tatay ni Mang Dario kaya itinabi ni Mang Dario yung litrato niya dito. Siguro nga Mia. O siya, halika na. Kumain na tayo. Dala ko yung buko pie na paborito mo. Pare, ang dami mo palang dalang pagkain. Nakakahiya naman. Soft drinks lang at chicharon ang dala ko. Ano ka ba, Makoy? Huwag ka nang mahiya. Kung ako nga hindi nakapagdala kahit isang bote ng soft drink eh. Akala ko kasi may kainan sa resort na pupuntahan natin. Pero kung titingnan mo, parang
private resort ang lugar na to. Ano ba kayo? Ayos lang yun. Ako naman yung nagplano ng lahat ng to. Tsaka dispidid ako to kaya natural lang na ako talaga yung maghanda. Pasensya na kayo kung nagkaroon ng aberya. Nangyari nang nangyari, Diego. Ang importante, nagawan pa rin natin ng paraan, di ba? Siguro para dito talaga tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, Mia. Napaka-positibo mong tao. Magbabadlaw lang muna ako para makapagbanlaw na rin kayo. Maiwan ko muna kayo rito, ah. Okay, sige. Nagkatinginan naman kaming dalawa noon at saglit akong natameme nang tingnan ako ni Diego at nginitian. Pero nang makita ko ang reaksyon ni Makoy, agad akong umiwas at nagpaalam sa kanila para magbanlaw sa banyo. Huminga ako ng malalim at napahawak ako noon sa aking dibdib habang bumabalik sa alaala ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Bakit gano'n na lang siya makatitig? O ako lang tong nag-a-assume? Yan ang palagi kong tinatanong sa sarili ko noon. Hindi naman ako nagtagal pa. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na kaagad ako. Suot ko noon ay simpleng t-shirt at short. Ganun lang ako kasimple manamit, Sir Jad. Tapos na ako, kayo naman. Makoy, pare, mauna ka na. Hindi, ikaw na pre. Mukhang nilalamig ka na eh. Sigurado ka, pre. Oo, sige na. O sige, Mia. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Sige, Diego. Pagkapasok ni Diego sa banyo, umupo ako noon sa papag na gawa sa kawayan. Agad namang lumapit si Makoy sa akin, dala ang buko pie na nakalagay sa maliit na pinggang papel. Oh, Mia. Kain ka muna. Alam kong paborito mo yan. Salamat, Makoy. Ang ganda na ng buhay ng kaibigan natin, no? Isipin mo yung pangarap natin nun. Natupad niya na. Sa ibang bansa na siya titira. At malamang doon na rin siya mag-aasawa. Pero ako, mas gusto kong dito na lang sa Pinas kasi ayokong maiwalay sa pamilya ko. Baka nga ma-homesick lang ako dun eh. May kanya-kanya naman tayong desisyon at pananaw sa buhay, Makoy. Pero masaya ako para kay Diego. Kasi natupad niya ng pangarap niya, ang magkaroon ng maayos na trabaho sa ibang bansa. At ikaw naman, di ba sabi mo, mapopromote ka na sa trabaho mo? Oo, tama ka. Hinihintay ko na lang official announcement. Pero alam mo ba, ikaw ang naging inspirasyon ko, Mia. Makoy, alam ko namang ginagawa mong lahat ng yan para sa pamilya mo. Sila talagang inspirasyon mo kung bakit mo nakamit ang pangarap mo. Hindi lang to tungkol sa pamilya ko, Mia. Tungkol to sa'yo. Hindi ko pa nakakamit ang pangarap ko, Mia. At ikaw yun. Makoy, napag-usapan na natin to, di ba? Magkaibigan lang tayo at hanggang dun lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Relax. Naintindihan ko naman, Mia. Tanggap ko naman yun. Pero hindi mo pa rin ako mapipigilan na mahalin ka. Makoy, Oh, tapos na ako. Ikaw na, pare. Natigil naman ang usapan namin nang lumabas si Diego at napatingin kami sa kanya. Nakahinga naman ako ng maluwag noon at sa totoo lang, nakokonsensya ako dahil hindi ko pa kayang sabihin sa kanya ang totoo na ang kaibigan naming dalawa ang minamahal ko. Pagkapasok niya sa banyo, napakagat na lang ako sa buko pie at napalunok. Pilit naman akong ngumiti kay Diego noon. Paborito mo talaga yung buko pie, no? Mula bata pa lang tayo. Yan ang iniiyakan mo palagi. ay, di mo pa rin talaga nakakalimutan ng paborito ko. Siyempre naman. Kilalang kilala kita, Mia. Sa haba ng panahon magkaibigan tayo. Lahat ng ayaw at gusto mo, alam ko. Sus, talaga? Oo naman. O sige. Huhulaan ko ba kung ano ang pinakaayaw mong pagkain? Sige nga. Dinuguan. Tama? Oo, tama ka. Kilalang kilala mo talaga ako, Diego. Natawa naman kaming dalawa noon at napakagaan lang ng usapan namin na para bang may sarili kaming mundo. At hindi naman namin namalaya na kanina pa pala nakatingin sa amin si Makoy. Mukhang ang saya ng pinag-uusapan niyo ah. Salin niyo naman ako dyan. Si Mia kasi pare, napakakulit. Pinaalala ba naman sa akin yung nahulog ako sa punong mangga noon nang sigawan ako ng matandang lalaki? Para naman sa kanya yung manggang kinuha ko eh. Ginagawa mo naman kasi ako matakaw, Diego.
totoo naman ah. Sa ating tatlo, ikaw yung pinakamatakaw nung bata pa tayo. Di ba, Makoy? Oo. Pero ayos lang naman yun sa akin eh. Doon ko nga siya nagustuhan pare. Napatigil naman kami pareho sa sinabi ni Makoy. Namuo ang katahimikan sa pagitan namin ng ilang segundo, kaya agad kong binasag ito. Alam nyo, maganda siguro kung mag-bonfire tayo. Tamang-tama, kumakagat ng dilim. Ano sa tingin nyo? Oh, sige. Magandang ideya yan, Mia. Pero saan naman tayo kukuha ng mga kahoy? E di tanungin natin si Mang Dario. Total, magbabayad naman tayo sa kanya, di ba? O kung ano ang gusto ni Mia, gawin natin. Okay, sige. Tatanungin ko pare. Nagkatinginan pa sandali sina Diego at Makoy bago sabay na tumango. Ako naman, kunwari abala sa pag-aayos ng dala namin, pero ramdam ko pa rin yung bigat sa pag-uusap namin ni Makoy kanina. Tara, hanapin na natin si Mang Dario bago pa tuluyang dumilim. O sige, para makapagsimula na rin tayo kaagad. Sige, tara. Sabay-sabay kaming naglakad palabas ng kubo. Medyo malamig na ang hangin at rinig na yung hampas ng alon sa dalampasigan. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapatingin kay Makoy. Ayokong masaktan siya, pero hindi ko mapipilit ang sarili kong mahalin siya. Oy Mia, okay ka lang? Tahimik mo ah. Ha? Oo naman. Okay lang ako, Makoy. Ha? Sigurado ka, Mia? Masama ba ang pakiramdam mo? Okay nga lang ako, kayo talaga. Nakumbinsi ko naman sila sa sinabi ko at ilang hakbang pa, nakita na namin si Mang Dario na may inaayos malapit sa isa pang kubo. Mang Dario, magandang gabi po. Ay, mga ihaw. Ay, ayos lang ba kayo dyan sa kubo? Ayos naman po. Hingi lang po sana kami ng kahoy. Gagawa po kasi kami ng bonfire eh. Ah, bonfire. Yung nagpapaapoy po doon sa tabing dagat. Kung ayos lang po. Ah, ganun ba? Ay, sige. Ay, may nakaimbak dyan sa likod. Kayo na lang bahalang kumuha. Pero iho ha, papaalalahanan ko lang kayo na dapat bago sumapit ang alas 12, nasa loob na kayo ng bahay. At wag kayong lalabas. Parehas kaming nagulat sa sinabi ni Mang Dario. Napatingin ako kina Diego at Makoy. Pareho rin silang napakunot noo. Ho? Bakit naman po, Mang Dario? Ganun talaga dito. Delikado kapag 10 oras na ng gabi. Para sa ikabubuti nyo na rin. Delikado po? May masasamang tao po ba dito? Wala naman iho. Naniniguro lang. Sundin nyo na lang sinabi ko. Biglang bumigat yung hangin sa paligid. Kanina, ang gaan ang usapan namin. Pero ngayon, parang may kung anong hindi maipaliwanag. Sige po, Mang Dario. Susundin po namin ang sinabi nyo. Mabuti. Sige na. Kunin nyo na lang yung kahoy sa likod. Sige po. Salamat po, Mang Dario. Tumango kami at dahan-dahang naglakad papunta sa likod ng kubo. Sa isip ko noon, naniniguro lang siguro si Mang Dario na walang masamang mangyayari sa amin dahil mga bisita niya kami sa resort. Hindi ito syudad, probinsya ang pinuntahan namin kaya hindi uso sa kanila ang tinatawag na nightlife. Habang kinukuha namin ang kahoy, nagsalita naman si Makoy. Ang weird naman nun. Ganyan talaga sa probinsya. Nag-iingat lang si Mang Dario sa atin dahil gabi na. Tsaka tingnan mo, walang ibang mga tao. Tayo lang yung nandito. Yun na nga eh. Tayo lang nandito kaya walang gagawa sa atin ng masama. Makoy, sumunod na lang tayo sa sinabi ni Mang Dario. Wala namang mawawala sa atin eh. Siyang katiwala ng resort na to kaya dapat tayong sumunod sa patakaran niya. Oo na, sige na, tara na. Bilisan na natin para makagawa na tayo ng apoy bago tuluyang magdilim ang paligid. Sige. Akala ni Diego ay hindi ko narinig ang sinabi niya, pero malinaw yun sa akin. Alam kong napaisip din siya sa sinabi ni Mang Dario
At ganoon din naman ako. Gayunpaman, pinili kong isipin na para rin yun sa kaligtasan namin. Sa baryo nga namin, maaga ring natutulog ang mga tao kumpara sa syudad. Naikumpara ko yun dahil pareho ko nang naranasan ang dalawang lugar. Kaya yun ang naging paliwanag ko sa mga sandaling yun. Hindi ko pa alam noon na may mas malalim pa palang dahilan si Mang Dario. Isang sikretong nakatago. Pagkatapos namin kumuha ng mga kahoy, dinala namin ang mga ito sa dalampasigan at nagsimula ng magpaapoy sina Makoy at Diego. Umupo naman kami sa isang nakahigang kalahating punong kahoy na inano doon. Naalala niyo ba nung nag-camping tayo dati? Ako pa yung natakot sa apoy pero ngayon, ang galing ko nang gumawa ng apoy. Sabi nga nila pare, people change. At naaalala ko, ikaw pa tong sumigaw na may tao sa likod mo kahit wala naman. Noon yun, hindi na ngayon no? Uy, ayan na umaapoy na. Napatingin kami pareho sa apoy. Unti-unti itong lumaki, nagbibigay liwanag sa paligid namin at nagbibigay init sa malamig na dapit hapon. Napatingin sa akin si Makoy habang si Diego naman ay nakatingin lang sa apoy. At sa gitna ng liwanag ng bonfire, hindi ko maiwasang sulyapan si Diego. Ang matatamis niyang ngiti at mapupungay niyang mga mata. Nagdidilim na. Ilang oras na lang tayo pwedeng tumambay dito. Di sulitin na natin. At teka lang kukuha lang ako na makakain natin. Samahan na kita, Makoy. Hindi na Mia, ano ka ba? Kaya ko na to. Relax ka lang dyan. Hindi na ako nakaimik pa. Tumango na lang ako kahit may kung anong kabog sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Pinanood ko si Makoy habang papalayo at saglit na natahimik ang paligid. Tanging tunog ng alon at pagputok ng kahoy sa apoy ang naririnig ko. Naiwan kaming dalawa ni Diego noon at sa unang pagkakataon noong gabing yon, pakiramdam ko mas naging mabigat ang hangin sa pagitan namin. Napansin kong hindi na siya tumatawa. Nakatingin lang siya sa apoy. Parang may malalim na iniisip. Ang tahimik mo naman, Diego. May problema ba? Wala. Napaisip lang ako. Ano bang iniisip mo? Sa Lunes, flight ko na papuntang Canada pero hindi ko alam kung bakit imbes sa pagkasabik ang nararamdaman ko ngayon. Nalulungkot ako. Alam kong matagal ko nang pinangarap to mula bata pa lang tayo. Alam mo yan. Pero sobrang hirap pala kapag may naiiwan ka. Natural lang na maramdaman mo yan, Diego. Siyempre, nasanay ka na nakasama mong tatay mo. Mahirap malayo sa kanya, pero para naman sa kanyang ginagawa mo, di ba? Oo naman. Kaya hulog talaga ng langit tong trabaho ko sa Canada. Tsaka alam kong kung nabubuhay pa si nanay, kahit hindi man niya naabutan at hindi ko man siya nakilala, magiging proud siya sa akin. Yun naman pala eh. Isipin mo na lang yung mga bakit mo. Bakit mo to ginagawa, bakit ka nagsusumikap, at kapag nasagot mo ang lahat ng yan, magkakaroon ka ng malalim na dahilan at matatag na pundasyon para magpatuloy na tuparin ang pangarap mo. Ay, tama ka. Tama ka, Mia. Salamat Lagi mo na lang pinapalakas ang loob ko. Napaka-positibo mo talagang tao. At yan talagang gusto ko sa'yo, Mia. Mamimiss kita, best friend. Parang may kumurot sa dibdib ko sa huling salitang binitawan niya. Ilang beses ko nang narinig ang salitang best friend sa kanya, pero iba ang tama noong gabing yon. Mas mabigat, mas totoo. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya at kunwaring nakatuon sa apoy hanggang sa tumayo siya sa kanyang kinauupuan at umupo sa tabi ko sabay akbay sa akin. Kaya dapat mag-enjoy tayo ngayong gabi. Mamimiss ko talaga kayo ng sobra. Uy, Mia, ayos ka lang ba? May sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun, Mia? Wala. Wala? Mia, sabihin mo na. Alam ko may sasabihin ka. Mamimiss din kita, Diego.
Gusto ko sanang aminin ang nararamdaman ko sa kanya noon pero kapag pala nasa mismong pagkakataon ka na, aatras ang dila mo. Pinangunahan ako ng takot at kaba noon. Kaya yun na lang ang nasabi ko kasabay noon ang pagyakap ko sa kanya. Ilang segundo rin kaming nanatili sa posisyong yun sa harap ng bonfire hanggang sa narinig ko ang boses ni McCoy sa likuran. Mukhang naka-istorbo yata ako sa inyo ah. Makoy, nandyan ka na pala. Akin na, tutulungan na kita. Hindi na, kaya ko na to. Pasensya na ako, naka-istorbo ako sa inyo. Pare, ano pa Wala, pagkasabi wala. mo? Nagulat lang ako sa nakita ko eh. Nakita? Naniyakap ako ni Mia? Pare naman, hindi na bago sa atin yon. Tropa tayo dito, ano ka ba? Tama ka. Tropa. Tropa lang tayo dito, di ba? Mabuti pa, enjoy na lang natin tong gabing to. Eto na ang pagkain. Kita ko sa mukha ni McCoy ang selos. Alam kong nagselos siya sa nakita niya kanina pero hindi ko rin masisi ang sarili ko. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong mayakap kahit sa huling beses si Diego bago man lang magkahiwalay ang landas namin. Saglit namang namuo ang katahimikan namin noon bago nagsalita ulit si McCoy. Ikinagulat ko naman ang sinabi niya kay Diego noon na para bang inaasar ako. Siguradong maraming babaeng magaganda dun sa Canada, pare. Baka dun mo na rin mahanap yung mapapangasawa mo. Sabihan mo kagad kami kung ikakasal ka na, ha? Wala pa sa isip ko ang mga bagay na yun, pare. May tamang panahon para dyan. Pero ngayon, trabaho muna. Pare, hindi mo masabi yan eh. Dahil kapag tinamaan ka ng lintik na pagmamahal na yan, siguradong kakainin mo rin yung sinabi mo. Pare, wala pa ako kinakain na salita. Lahat napapanindigan ko. Alam mo yon. Tsaka kung mag-aasawa man ako, gusto ko sana Pilipina. Ewan ko ba, iba pa rin talagang alaga ng isang Pinay. Sa bagay. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib ko sa sinabi ni Diego. Pilit akong ngumiti habang nakatingin sa apoy. Pero sa totoo lang, bawat salitang binibitawan niya tungkol sa pag-alis niya ay parang unti-unting may hinihila palayo sa akin. Umupo si McCoy sa kabilang side ko habang inaabot sa amin ang chicharon at box ng tirang buko pie kanina. Pilit siyang nakangiti pero halata sa mga mata niya na may kung anong gumugulo pa rin sa isip niya. Salamat, Makoy. Wala yun. Ikaw pa ba? Pare pampawala ng stress. Salamat pare. Ikaw, Mia, gusto mo ng beer? Hindi yan umiinom si Mia pare. Para namang hindi mo kilala yan. Ikaw naman, nagbibiro lang naman ako eh. Alam ko naman yun. Bahagya ako natawa pero agad ding natahimik. Hindi ko alam pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin noon. Huminga naman ako ng malalim tsaka tumayo sabay tanaw sa dagat. Madilim na kaya hindi ko na makita kung gaano ito kaganda. Tanging malamig lang na hangin ang nararamdaman kong dumadampi sa balat ko. Tahimik akong nakatanaw sa dagat habang pinapakinggan ang hampas ng alon. Paminsan-minsan, sumasabay sa hangin ang amoy ng dagat at usok ng bonfire. Pero habang nakatayo ako ron, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Parang may mga matang nakatitig sa amin. Dahan-dahan akong napalingon sa bandang likod ng mga puno ng niyog. Madilim na madilim doon, kaya wala ako masyadong nakita. Pero sigurado akong may gumalaw. Bigla namang may malakas na kalabog na nanggaling sa may gilid ng kubo. Ano yun? Pare, may tao ba doon? Hangin lang siguro yun. Baka may yero o kawaii lang na natamaan. Sigurado ka? Parang ang lakas naman yata nun, Makoy. Oo naman. At saka wala namang ibang tao rito kundi tayo lang eh. Huwag kang matakot. Kasama mo naman kami, Mia. Teka, silipin kayo natin. Pare, kumalma ka. Hangin lang yun. Tingnan mo, sumasayo yung apoy sa lakas ng hangin. Kulang na lang mamatay. Napabuntong hininga na lang si Diego bago muling bumalik sa upuan niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Kaya niyaya ko na silang bumalik sa kubo.
Tara na sa loob ng kubo. Malalim na rin ang gabi. Sige. Mauna na kayo. Papatayin ko na lang tong apoy. Kailangan ko tong buhusan ng tubig eh. Ako nang bahala dito. Teka, tulungan na kita pare. Hindi na. Kaya ko na to. Sige na. Samahan mo na si Mia pare sa loob. Mas kailangan yan ng kasama. Sige. Basta pagkatapos mo dyan, sumunod ka ha. Tumangulang si Makoy noon at iniwan namin siya sa harap ng bonfire. Habang naglalakad pabalik sa kubo, hindi ko maiwasang mapalingon ulit sa mga puno ng nyog. Madilim pa rin doon at tanging tunog lang ng hangin at alon ang maririnig. Pagpasok namin sa loob ng kubo, agad na sinindi ni Diego ang mahinang bumbilyang nakasabit sa kisame. Bagyang luminaw ang paligid pero sapat lang yon para makita namin ang isa't isa. Nanatiling tahimik ang loob ng kubo habang umiihip ang malamig na hangin mula sa labas. Tahimik kaming dalawa ni Diego sa loob ng kubo. Tanging mahinang ugong ng hangin at tunog ng alon ang pumupuno sa paligid. Paminsan-minsan, gumagalaw pa ang ilaw ng bombilya dahil sa malakas na hangin na pumapasok mula sa siwang ng kawayan. Ayos ka lang ba? Oo, kinakabahan lang talaga ako. Dahil ba dun sa kalabog na narinig natin kanina? May nakita kasi akong gumagalaw sa likod ng punong niyog kanina. Baka ibon lang yun, Mia. Hindi ako sigurado. Pero siguro nga, ibon lang yun. Pero teka, ang tagal naman yata ni Makoy. Nakikita ko na siya. Naglalakad papunta dito. Huwag ka na mag-alala pa, Mia. Napatingin ako agad sa direksyong tinuturo ni Diego. Sa labas ng kubo, sa gitna ng dilim at pagitan ng mga punong nyog, may papalapit na figura. Mabagal ang lakad, pero pamilyar ang hulma ng katawan. Hanggang sa nakapasok na siya ng tuluyan sa kubo namin, tsaka sinara ang pinto. Oh, bakit parang ang seryoso nyo? Ang tagal mo kasi, akala namin kung napano ka na. Relax. Nag-check lang ulit ako sa paligid. Ang lakas ng hangin doon sa labas oh. Kaya nakumpirma kong hangin nga ang may gawa ng malakas na kalabog na narinig natin kanina. Siguro nga nag-overthink lang ako. At dahil na rin yun sa sinabi sa atin ni Mang Dario. Malalim ng gabi, Makoy, kaya dapat pa rin tayong manigurado sa kaligtasan natin. Tama ka, Mia. Oo siya, sige na. Magpahinga na tayo. Tahimik na ang lahat nang tuluyan kaming nahiga. Ilang minuto pa lang ang lumipas, ramdam ko na ang bigat ng antok sa mga mata ko. At sa labas, humihina na rin ang hangin at unti-unti nang kumakalma ang dagat. Pero hindi ako mapakali at makalipas ang ilang oras, nagising ako. Naramdaman ko ang pawi sa bato ko kahit malamig naman ang simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng kawayan. Dahan-dahan akong bumangon at kinusot ang mata ko. Ang init. Oh, teka. Bakit wala si Makoy sa higaan niya? Nasaan siya? Diego! 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 Tinapi ko siya ng mahina, pero lalo lang lumakas ang hilik niya. Napabuntong hininga na lamang ako at hinayaan siya. Ayoko naman siyang gisingin ng biglaan dahil baka magulat pa siya. Alam ko ring pagod siya sa mahabang pagmamaneho kanina at hindi ko naman maiwasang mapatitig noon sa mukha niya. Pero bago pa ako madala sa sarili kong emosyon, umiwas na ako ng tingin sa kanya. Kinuha ko naman ang flashlight na nasa bag ko noon. Maliit lang ito pero tama lang ang liwanag nito para makakita ng malinaw sa madilim na paligid sa labas. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto ng kubo. Makoy? Makoy? Nasaan ka ba? Teka, si Makoy ba yun? Bakit di mo ko kayang mahalin, Mia? Ano bang meron sa kanya na wala ako?
Napatigil ako sa paglalakad noon at naramdaman ko agad ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko inaasahang sobra kong nasasaktan si Makoy dahil halata sa boses niyang umiiyak siya, kaya hindi na ako nagdalawang isip na lapitan siya. Makoy! Mia, Anong ginagawa mo dito sa labas? Delikado na sa ganitong oras. Ano bang nangyayari sa'yo, Makoy? wala. Napapangin lang. Ina-enjoy ko lang yung view. Ano bang sinasabi mo? Bumalik na tayo sa kubo. Delikado dito sa labas, Makoy. Delikado? Wala pa namang 12:00. Alam mo kung ano yung mas delikado, Mia? Ang taguan ako ng sekreto ng babaeng mahal ko. Teka, ano bang pinagsasabi mo? Si Diego. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo ko kayang mahalin. Hindi ba? Napatigil ako at ramdam ko ang tensyon sa bawat salita niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Kung magsisinungaling ba ako o kung sasabihin ko ang totoo sa kanya. Gulong-gulo ang isip ko noon, Sir Jad. Makoy, hindi ito tama. Halika na, bumalik na tayo sa kubo. Sagutin mo ako, Mia. Akala mo ba hindi ko nakita? Kitang-kita ko, Mia. Kitang-kita ko kung paano mo siya tingnan. Kung paano kang umiti sa tuwing kausap mo siya. Ibang-iba kapag ako yung kasama mo. Mia, kaibigan tayo. Kaya dapat, di ba, walang sekreto? Di ba dapat nagsasabi ka ng totoo? Makoy, ayoko lang na masaktan ka. Nasaktan na nga ako eh. Noong araw na sinabi mong hanggang magkaibigan lang tayo, nasaktan ako ng sobra, Mia. Pero tinanggap ko yun. Tinanggap ko yun dahil akala kong sabi mo, walang talo-talo. Dahil tropa lang tayong tatlo. Kahit hindi ko lubos maintindihan kung bakit nagawa mo magsinungaling sa akin at itago na si Diego pala ang gusto mo. Makoy, tama na. Tama naman ako, di ba? Si Diego. Siya ang gusto mo, di ba? Sagutin mo ako, Mia. Siya ang gusto mo. Tama ba ako? Hindi, Makoy. Hindi ko gusto si Diego. Kundi mahal ko siya. Mula bata pa lang tayo, mahal ko na siya. Pinili kong itagong lahat dahil ayaw kong masira yung pagkakaibigan na meron tayo. Sa tingin mo ba madali para sa akin to? Sa tingin mo ba gusto kitang saktan? Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan? Makoy, parehas ko kayong kaibigan. Ang pinagkaiba lang, minahal ko siya ng higit pa doon. Ano bang meron sa kanya nung wala ako, ha? Bakit hindi na lang ako mahalin mo, Mia? Sa tingin mo ba? Kaya mo ring turuan ang puso mong magmahal ng iba, Makoy? Ilang segundo kaming parehong natahimik noon. Tanging malakas na hampas ng alon at hangin lang ang maririnig sa paligid. Nakayuko lang si Makoy habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao niya. Kahit madilim, kita ko pa rin ang pamumula ng mga mata niya. Hindi na ako nakaimik pa. Ramdam kong lalo lang sasakit ang sitwasyon kapag pinatagal pa namin ang usapan. Hindi ko na kinaya ang bigat ng sitwasyon, kaya dahan-dahan na akong naglakad pabalik sa kubo. Maigpit kong hawak ang flashlight habang mabilis na tumitibok ang puso ko. Patawarin mo sana ako, Makoy. Ano yun? Halimaw! Makoy! Ay, Diyos ko! May dumukot kay Makoy! Nanlaki agad ang mga mata ko noon at kumaripas ako ng takbo nang marinig ko ang sigaw ni Makoy. Nanigas ako sa kinatatayuan ko ng ilang segundo dahil sa sobrang takot. Hindi ko na aninag kung ano talaga ang nangyari dahil madilim noon at mabilis itong nawala. May dumukot kay Makoy! Ay, Diyos ko! Makoy, nasan ka? Makoy! Nangingilid na ang luha ko habang paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya. Nanginginig na rin ang kamay kong may hawak ng flashlight dahil sa kaba.
Sobra akong nakonsensya noon at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na sana hindi ko siya iniwan noon sa dalampasigan. Kasalanan ko ang nangyari at halos mabaliw ako sa pagkawala ni Makoy noon. Mabilis kong tinawag si Diego noon habang tumatakbo ako pabalik sa kubo. Iyak ako ng iyak noon, Sir Jag. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Diego! Diego, gising! Si Makoy! Diego! Mia, anong nangyari? Diego! Bakit umiiyak ka? Makoy! Si Makoy! Ha? Anong nangyari kay Makoy? Dinukot siya! Ano? Dinukot siya, Diego! At sino nagdukot sa kanya? Sabihin mo, Mia! Hindi ko alam. Ang narinig ko lang, isang pag-angil ng mabangis na hayop tapos narinig kong sigaw ni Makoy. Ang sabi niya, halimaw daw. Diego, may halimaw sa resort na to! Si Mang Dario! Baka may alam siya tungkol dito. Kailangan nating humingi ng tulong sa kanya. Tara na, Diego. Kailangan na nating mahanap si Makoy. Baka kung ano nang mangyari sa kanya. Mabilis kaming lumabas ng kubo habang parehong taranta. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba habang mahigpit na nakakapit si Diego sa flashlight. Malakas ang ihip ng hangin at mas lalong naging madilim ang buong resort noon. Habang naglalakad kami papunta sa kubo ni Mang Dario, hindi ko mapigilang lumingon-lingon sa paligid dahil pakiramdam ko may nakatingin sa amin mula sa dilim. Bilisan mo, Mia. Baka may nangyari na kay Makoy. Diego, natatakot ako. Paano kung may nangyari ng masama kay Makoy? Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Kailangan nating mahanap si Makoy. Diyos ko, sana okay lang siya. Nanginginig ang kamay kong hawak ang flashlight habang papalapit kami sa maliit na kubo ni Mang Dario sa likod ng resort. Pero pagdating namin doon, agad akong kinilabutan. Madilim ang buong kubo at walang kahit anong ilaw sa loob. Wala ring maririnig na kahit anong ingay. Mang Dario! Mang Dario, nandyan po ba kayo? Emergency Mang Dario! Tulungan niyo po kami! Nawawala si Makoy! Ilang beses naming kinatok ang pinto pero walang sumasagot. Tanging tunog lang ng hangin at pagaspas ng mga puno ng niyog ang maririnig namin. Nagkatinginan kami ni Diego noon at doon ko naramdaman ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Baka tulog lang siya. Hindi normal to. Anong ibig mo sabihin? Siyang katiwala rito, di ba? Bakit parang iniwan niyang buong resort? Dahan-dahang pinihit ni Diego ang seradura pero hindi pala nakakandado ang pinto. Agad itong bumukas ng bahagya kasabay ng malamig na hangin na biglang lumabas mula sa loob. Diego, Dito ka sa likod ko. masamang pakiramdam ko dito. Kailangan nating tiyakin kung nandito siya. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng kubo. Tinapat ni Diego ang flashlight sa paligid pero wala kaming nakita. Walang tao, magulo ang higaan at may nakatumbang upuan sa gilid. Napalunok ako noon habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Wala siya. Hanapin natin sa ibang kubo. Tara. Isa-isa naming nilibot ang mga kubo sa resort. Kumakato kami sa bawat pinto habang sumisigaw ng tulong. Pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nilalamon ng takot dahil wala ni isang sumasagot sa amin. Hello? May tao ba rito? Mang Dario! Makoy! Makoy! Wala yatang tao. Diego, Diyos ko. Nasaan na kaya si Makoy? Binuksan namin ang ilang kubo pero puro bakante ang mga ito. May mga higaan pero walang tao. Yung iba, parang matagal nang hindi ginagamit. Pakiramdam ko noon ay unti-unti nang sumisikip ang dibdib ko. Napahinto kami nang may marinig kaming mahinang kaluskos mula sa madilim na bahagi ng resort. Sabay kaming napalingon ni Diego habang mabilis na tumitibok ang puso ko. Diego, narinig mo yun? Oo. Punta tayo sa kabila. Hindi. Dito galing yung tunog. Mahigpit na hinawakan ni Diego ang braso ko
habang dahan-dahan kaming lumingon sa direksyon ng mga puno ng niyog. At doon, may naaninag kaming anino na mabilis na gumalaw sa dilim. Napaatras ako ng bahagya habang nakatitig sa aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno ng niyog. Maigpit ang hawak ni Diego sa braso ko at ramdam ko ang mabilis niyang paghinga. Unti-unting lumapit ang figura mula sa dilim hanggang tamaan ito ng ilaw ng flashlight. Mabagal siyang lumabas mula sa pagitan ng mga puno at doon namin nakita si Mang Dario at ikinagulat naman namin nang makita ang bagay na hawak niya sa kamay. Mang Dario? Teka, kwintas ko yan ah. Sa'yo ba ang kwintas na to? Nanlaki ang mga mata ni Diego nang makita ang kwintas niya na hawak ni Mang Dario. Agad siyang lumapit dito habang puno ng tensyon ang muka. Mang Dario, bakit nasa inyo yan? Ay, iba talaga to, iyo. Oo, sa akin yan. Saan nyo nakuha? Hawak ito ng lalaking kasama nyo. Si Makoy? Si Makoy. Nasaan si Makoy? Saan nyo siya dinala? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Diego. Halatang nagpipigil siya ng galit at kaba habang mahigpit niyang hinahawakan ang kwelyo ni Mang Dario. Sumagot kayo. Anong ginawa nyo sa kaibigan namin? Diego, teka. Hindi, Mia. Kanina pa tayo niloloko nito. Bigla na lang nawala si Makoy. Tapos nasa kanya ang kwintas ko? Mang Dario, please. Kung may alam kayo, sabihin niyo na sa amin. Pero imbis na lumaban, dahan-dahang yumuko si Mang Dario sa harapan ni Diego. Napatigil kaming dalawa sa sobrang gulat. Patawad, Pinuno. Ano? Anong sinabi mo? Matagal ka naming hinintay. Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Nagkatinginan kami ni Diego. Kita ko ang pagkalito sa mukha niya. Unti-unti niyang binitawan ang kwelyo ni Mang Dario habang hindi makapaniwala sa narinig. Nababaliw na ho ba kayo, Mang Dario? Anong pinuno? Hindi pa ninyo naalala. Pero ikaw ang nakatakdang maging pinuno namin. Diego, anong ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Niloloko lang tayo ng matandang yan. Sumaba po kayo sa akin para malaman ninyo ang totoo. Ilabas mo si Makoy. Ilabas mo ang kaibigan namin. Biglang yumuko si Mang Dario habang nanginginig ang katawan niya. Napaatras kami pareho ni Diego nang makarinig kami ng kakaibang tunog mula sa likod niya. Tinubuan siya ng pakpak at naging puti ang kanyang mga mata at umahaba ang kanyang pangil at halos mawalan ako ng hininga nang makita ang halimaw niyang itsura. Pucha! Diego! Kailangan niyo pong sumama sa aking pinuno. Bago pa man kami makatakbo, mabilis kaming tinangay ni Mang Dario. Ramdam ko ang malamig niyang kamay na mahigpit na humahawak sa braso ko. Hindi ako makapaniwalang isa siyang aswang. Bitiwan mo ako! Mia! Kailangan ninyo makita ang totoo. Kumapit ka, Mia! Huwag kang bibitaw! Halos hindi ako makahinga habang humahampas sa mukha ko ang malakas na hangin. Hindi ko na makita ang resort sa ilalim namin dahil puro dilim at ulap na lang ang nasa paligid. Diego, natatakot ako. Kumapit ka, Mia! Kumapit ka! Malapit na po tayo, pinuno. Anong pinuno ba ang pinagsasabi mo, halimaw? Malalaman niyo po mamaya. Ah! Bigla na lang kaming lumapag pababa at parang humiwalay ang kaluluwa ko noon at halos mawalan ako ng hininga. Unti-unting nanlalabo ang paningin ko at parang umiikot ang buong paligid hanggang sa nawalan ako ng malay noon. Nagising na lang ako sa isang medyo madilim na malaking bahay na gawa sa semento. Malawak ang silid. Diego, Mia, ayos ka lang ba? nasan tayo? Hindi ko alam. Dahan-dahang lumapit ang matandang lalaking tansya ko ay nasa edad 90 na. Nakasuot siya ng puting barong
at seryoso ang muka habang nakatitig kay Diego. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba ang tingin niya rito. Parang matagal na niyang kilala si Diego. Teka. Siya yung matandang lalaki sa litrato. Siya nga. Sa wakas, nahanap din kita, anak. Anak? Ano bang pinagsasabi nyo? Mas matanda pa nga ako kayo sa lolo ko eh. Huwag nyo nga ako akong tawaging anak. Sino ba kayo? Ikaw ang anak ko. Panahon na para pumalit ka sa trono ko bilang bagong pinuno ng mga puting aswang. Alam mo bang matagal kong hinintay ang araw na to? Ano? Aswang? Aswang? Aswang ako? Nagpapatawa ho yata kayo eh. Isa kang aswang, Diego. Dahil anak kita. Pero isa ka ring tao dahil anak ka ni Carlota. Carlota? Bakit kilala niyo ang nanay ko? Dahil naging magkarelasyon kami ng iyong inang si Carlota noon. At ikaw ang naging bunga ng pagmamahala namin, anak. Ikaw na may dugong aswang at tao, ang nawawala kong anak. Pucha, huwag ko kayo magbiro ng ganyan. Hindi ko nakakatawa. Si Tatay Nestor lang ang tatay ko. Kita ko ang panginginig ng kamay ni Diego habang mabilis ang paghinga. Kita ko ang takot at pagkalito sa mukha niya. Normal na tao lang si Diego at halatang hindi niya matanggap ang lahat ng nangyayari. Kahit ako ay naguguluhan sa mga narinig ko sa matanda at bumalik sa alaala ko ang bangungot ko kahapon lang. Ang panaginip na yon ay para bang nagkakatotoo kaya napalunok ako sa sobrang kaba. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi aswang si Diego. Hindi ako aswang. Tao ako. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? May mga bagay na itinago sa iyo mula pagkabata. Yun ay dahil gusto kang protektahan ng iyong ina pero ngayon, kailangan kita, anak. Mahina na ako. At kailangan ng mga puting aswang ng bagong mamumuno sa kanila. Yung malakas at kayang protektahan ang mapuputing aswang at inosente mga tao laban sa mga demonyong itim na aswang. Ikaw ang magiging pinuno nila. Tigilan niyo nga ako. Kanina lang may lumilipad na halimaw. Tapos ngayon, sasabihin niyong pinuno ako? Tsaka tingnan niyo nga ang edad niyo. Kung lolo ko siguro kayo, maniniwala pa ako. Pinuno, mawalang galang na po. Pero ang katulad naming mga aswang ay umaabot ng ilang daang taon at nagkakaanak pa. Hindi kami tumatanda noon nang makilala ng ina mo si Pinunong Magnus. Siya ang dahilan kung bakit tinalikuran na namin ang pagkain ng laman ng tao. Kaya kami tumatanda na ngayon. Pinuksan ng iyong ina ang mga mata namin para piliing maging mabuti sa kabila ng pagiging halimaw namin. Hindi totoo yan. Hindi! Totoo ang sinasabi niya, anak. Tay, Tito? anong ginagawa niyo rito, Tay? Anong ibig sabihin nito? Patawarin mo ako, anak. Kung tinago ko sa iyo ang totoo. Pero kahit anong gawin ko, hindi mo matatakasan kung sino ka. Kailangan mong malaman ang pinanggalingan mo. Hindi. Hindi. Tay, kayo ang tatay ko. Anong ginawa nila sa'yo? Sa inyo ni Makoy? Alam kong hawak din nila si Makoy. Alam kong may ginawa sila kay Makoy. At kayong gagawan nila ako ng kwento para maniwala ako. Diego, hindi sila gumagawa ng kwento. Totoong ama mo si Magnus. At bilang kinilala mong ama sa mahabang panahon, hindi kaya ng konsensya kong itago pa sa'yo ang totoo. Patawarin mo ako, anak. Pasensya na ho, pero mahirap paniwalaan ang mga sinasabi niyo. Pinuno, hindi po namin kayo pipiliting maniwala pero nasa panganib ang buhay ng kaibigan mo. Ano? Anong ginawa niyo sa kanya?
Si Makoy! Makoy! Dinukot siya ng mga itim na aswang dahil inakala nilang siya ang anak ni Pinunong Magnus. Nagkamali ang grupo sa pagdakip sa kanya dahil akala nila siya ang may-ari ng kwintas. Pero nakatakas siya mula sa teritoryo namin at nagsundan namin siya. Naunahan na kami ng mga itim na aswang. Ang pagkakamali lang niya, lumabas siya pagsapit ng 12:00 ng hating gabi kung saan naglilipa na ang mga alipores ni Barbara. Ano? Alam kong mahirap paniwalaan, anak. Pero wala na akong sapat na oras na magpaliwanag. Kung gusto niyo pang mabuhay ang kaibigan niyo, kailangan natin siyang mailigtas. Pero magagawa ko lang yun kung tatanggapin mo ang pagiging pinuno ng mga puting aswang. Kung may sasagawa natin ng isang ritual para maging ganap kang aswang. Pinipikot niyo ba ako? Hindi basta-basta kaaway si Barbara. Isa siyang makapangyarihang aswang na naglilingkod sa demonyo. Malakas at mataas na uri ng aswang ang dumukot sa kaibigan niyo na hindi kayang kalabanin ng isang ordinaryong tao. At ngayon, nangihina na ako, anak. Hindi ko na kayang protektahan ang nasasakupan natin. Kailangan nila ng bagong pinuno. Ikaw, Checo. Ikaw na may magkahalong dugo ng tao at aswang. Ikaw ang pinakamalakas sa lahi natin. Kaya kung gusto mo pang mailigtas ang kaibigan mo, tanggapin mo ang lahi at dugong nananalaytay sa iyo, Checo. Pucha, bakit si Makoy pa? Wala siyang kinalaman dito. Diego, Nasaan siya? Sabihin niyo kung nasaan siya. Dinala siya sa pugad ni Barbara. Di puntahan natin. Ano pang hinihintay natin? Hindi ganun kadali, Pinuno. Tigilan niyo nga ako sa pinuno na yan. Kaibigan ko yung nawawala. Biglang sinipa ni Diego ang upuan sa sobrang galit. Halatang hindi na niya kinakaya ang lahat ng naririnig niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang mabilis ang paghinga. Diego, kumalma ka muna. Paano ako kakalma? Hindi natin alam kung buhay pa si Makoy. Anak, makinig ka muna. Tay, kayo ba naniniwala talaga sa mga to? Naswang ako? Na kailangan ko raw maging haliwa para lang mailigtas si Makoy? Hindi ka halimaw, Diego. Pero aswang ako, di ba? Pareho lang yun. Diego, baka nagsasabi sila ng totoo tungkol kay Makoy. Pucha, Ilang taon na kaming tinutugis ni Barbara. Nang mapagkamala nilang si Makoy ang nawawala kong anak, siya ang kinuha nila. kasalanan niyo pala kung bakit siya nadamay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi siya mapapahamak ng ganito. Hindi namin gusto ang nangyari sa kaibigan niyo. Pero nangyari pa rin. Diego, Hindi ko alam kung anong totoo rito, pero isa lang ang alam ko. Hindi ko pababayaan si Makoy. Naubusan na tayo ng oras, anak. Kapag hindi pa tayo kumilos ngayon, mamamatay ang kaibigan niyo. Napayuko si Diego habang mariing nakakuyom ang mga kamao niya. Ramdam ko ang takot niya pero mas nangingibabaw ang desperasyon niyang mailigtas ang kaibigan namin. Kapag ginawa ko ba to, maililigtas natin si Makoy? Sagutin niyo ako. Naniniwala akong kaya mong talunin si Barbara. Kung ganun, sige. Gawin niyo akong aswang. Hindi na kailangan, iho. Dahil isa ka ng aswang. Ang kailangan lang natin gawin ay palabasin ito sa loob mo. Biglang natahimik ang buong kubo matapos sabihin ni Diego ang mga salitang iyon. Napalunok ako habang nakatingin sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang takot at pagdadalawang isip, pero mas matindi ang kagustuhan niyang mailigtas si Makoy. Huminga ng malalim si Magnus sa kadahan-dahang lumapit kay Diego habang hawak ang baston niya. Kapag sinimulan mo to, wala nang atrasan, anak. Wala na akong pakialam. Basta mailigtas ko si Makoy. Diego, sigurado ka ba rito? Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero hindi ko kayang pabayaan si Makoy. Anak! Tay, kung ito lang ang paraan para mabuhay siya, gagawin ko.
Nagkatinginan sina Mang Dario at Magnus na parabang matagal na nilang hinihintay ang sandaling yun. Maya-maya ay dahan-dahang inilabas ni Magnus ang isang lumang kwintas na may pulang bato sa gitna. Suotin mo muna tong kwintas na to. Pagmamayari ito ng iyong ina noon. Kay nanay ang kwintas na to? Binigay niya ito sa akin bago siya mawala. Pero hindi siya basta nawala. Pinatay siya, Diego. Ano? Teka, ang akala ko ba namatay si nanay nung ipinanganak ako? Patawarin mo ako, anak. Kung tinago ko sa'yo ang totoo. Pero pinatay siya, anak. Pinatay siya. Sinong pumatay sa kanya? Si Barbara. Siya? Tinangka kang patayin noon dahil alam niyang ikaw ang magiging pinakamalakas sa lahi natin. Balang araw. Pero sinakripisyo ng iyong ina ang sarili niya para makatakas ka. Hindi. Totoo ang sinasabi niya, anak. Tay, alam niyo rin to? Oo. Ako ang inutusan ng iyong ina na ilayo ka rito at palakin bilang normal na tao. Kaya niyo tinago sa akin ang lahat. Dahil gusto ka naming mabuhay. Napahawak si Diego sa ulo niya habang paurong na napaupo sa sirang upuan. Halatang hindi na niya kayang iproseso ang lahat ng nalalaman niya. Kahit ako ay napaisip din dahil buong akala talaga namin na matay sa panganganak ang nanay niya. Tanging litrato lang niya ang nakita nito at ngayon ang hirap isipin na pinatay pala siya ng aswang. Pero halata sa mga mukha nilang nagsasabi sila ng totoo. Diego, Siya. Buong buhay ko. Kasinungalingan pala ang lahat. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal sa iyo ng iyong ama. Anak, kahit hindi tayo magkadugo, ikaw pa rin ang anak ko. Tay, handa na akong tanggapin kung sino talaga ako. Nanginginig akong napaatras habang nakatitig kay Diego. Ramdam ko ang matinding kaba sa dibdib ko dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong halimaw na nasa loob niya. Nagsalita ang matanda, mga salitang hindi ko maintindihan. Nakayuko si Diego habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao niya. Nanginginig ang buo niyang katawan na parang pilit niyang kinokontrol ang mabangis na puwersang nasa loob niya. Maya-maya'y dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Nakita ko naman si Mang Dario na may dalang langis na nakalagay sa bote pero kulay pula ito. Hindi na ako matatakot. Diego, Buong buhay ko, itinago nila kung sino talaga ako. Anak. At ngayong alam ko na kung bakit pinatay si nanay. Magbabayad siya. Oras na, Pinono. Namnamin mo na ang pagiging isa sa amin. Isinaboy ni Mang Dario ang langis na yon kay Diego at biglang sumigaw si Diego habang nanlilisik ang mapuputi niyang mga mata. Humaba ang kanyang mga pangil at ang kanyang mga matatalim na kuko. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng aking ina. Diego! Naging isa kang halimaw! Huwag kang matakot sa akin, Mia. Hindi kita sasaktan. Diego! Nagkatotoo ngang panaginip ko! Ah! Magbabayad siya. Magbabayad ang hayop na si Barbara. Napasigaw ako nang isang suntok lang ni Diego ang lumang mesa sa tabi niya. Halos mabiyak yun sa sobrang lakas. Hingal na hingal siyang tumingin sa amin habang naninigas ang kanyang panga. Nararamdaman niya na ang galit ng kanyang dugo. Mas lumalakas siya. Dalhin niyo ako sa pugad niya. Sino, Pinono? Si Barbara. Sisiguraduhin kong mararanasan niya ang sakit na ginawa niya sa nanay ko.
Sa wakas, nangyari na ang nakatadhana. Mga alagad ko! Nandito na ang bago ninyong pinuno! Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang paglabas ng malalaki niyang pakpak. Napalunok ako habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung si Diego pa ba talaga ang nasa harapan namin o isa ng tunay na halimaw na unti-unti nang nilalamon ng galit at paghihiganti. Umalingaw-ngaw sa buong kubo ang mabibigat na paghinga ni Diego habang unti-unting gumagalaw ang malalaki niyang pakpak. Nanginginig pa rin ako sa takot pero mas nangingibabaw ang kaba ko para kay Makoy. Hindi ko kayang hayaan si Diego na mag-isa sa ganitong kalagayan. Bigla akong humakbang palapit sa kanya kahit nanlalambot ang mga tuhod ko. Sasama ako. Hindi pwede. Diego! Delikado. Hindi mo naiintindihan kung gaano kasama si Barbara. At hindi mo rin naiintindihan ng kaibigan ko rin si Makoy. Napatingin sa akin si Diego. Nanlilisik pa rin ang mapuputi niyang mata pero bakas doon ang pag-aalala. Humakbang siya palapit sa akin tsaka mariing umiling. Mia, baka mapahamak ka lang. Wala akong pakialam. Hindi ko hayaang ikaw lang ang maghanap kay Makoy. Babae, mas mabuti manatili ka rito. Hindi. Kung kaya niyang sumama kay Diego, bakit ako hindi? Dahil tao ka! At kaibigan niya ako. Kaibigan niyo ako, Diego! Bakit mo ang tigas ang ulo mo? Kapag hindi mo ako isinama, kakalimutan kong magkaibigan tayo. Mia, Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Diego. Unti-unting humupa ang galit sa mukha niya habang nakatitig sa akin. Maya-maya'y napabuntong hininga siya at napapikit. ang kulit mo talaga. Sige, isasama kita. Sasama ko kahit anong mangyari. Utsa, Anak, isipin mo muna. tara na. Huwag na tayong mag-eksepa ng oras. Daan-daang bumaling sa akin si Diego. Kahit nakakatakot na ang itsura niya ngayon, naroon pa rin ang dating Diego na kilala ko. Hindi ka lalayo sa akin. Naiintindihan mo? Oo, huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko. Hindi pwedeng hindi ako mag-alala, Mia. Hindi ako makakapayag na may manakit sa'yo. Pinono, kailangan na nating umalis bago pa mahuli ang lahat. Sige. Mag-aalagan. Tara na. At sugurin natin si Barbara. Napaatras ako ng tuluyang ibuka ni Diego ang malalaki niyang pakpak. Lumapit siya sa akin, tsaka marahang hinawakan ang bewang ko. Teka, Umawa ka na mahigpit. Napasigaw ako nang bigla siyang lumipad pa itaas ng himpapawid. Humahampas agad sa mukha ko ang malamig na hangin habang tanaw ko ang madilim na kagubatan sa ilalim namin. Diego! Kumapit ka lang. Nandun ang pugad ni Barbara. Maganda kayo! Hindi tayo basta-basta sasalubungin ng mga alagad niya! Napalunok ako habang mas lalo kong niyakap si Diego. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko dahil habang papalapit kami sa pugad ni Barbara, pakiramdam ko mas lalo kaming papalapit sa totoong bangungot. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang pababa kaming lumapag sa gitna ng masukal na gubat. Halos wala akong makita dahil sa kapal ng usok at dilim ng paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang bahagyang tumatama sa mga tuyong puno at nagkalat na buto sa lupa. Dahan-dahan akong bumaba mula sa pagkakahawak kay Diego habang nakatingin sa malaking kuweba sa harapan namin. Maya-maya'y may narinig kaming mabagal na palakpak mula sa loob. Unti-unting lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na damit. Mahaba ang buhok niya at maputla ang balat. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang malamig niyang mga mata at makakapal na kilay. Kahanga-hanga. Dumating ka rin sa wakas, anak ni Magnus. Ikaw si Barbara.
At ikaw naman ang anak ng babaeng sumira sa plano ko noon. Plano? Ako na sana ang mamumuno ng buong lahi ng mga aswang. Pero ang pakialamero mong nanay, binilog ang utak ng kapatid ko. Kaya ngayon, nanghihina na siya at tumatanda na dahil sa pagtalikod niya sa lahi namin. Biglang humigpit ang kamao ni Diego. Bahagyang umangat ang mga pakpak niya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Hindi ko kasalanang maging mahina siya. Hayop ka! Tulong! Tulong! Makoy! Makoy! Hayop kayo! Pakawalan niyo si Makoy! Nakagapos si Makoy sa isang malaking poste gamit ang makapal na tali. Puno ng sugat ang mukha niya at halatang pinahirapan. Tulungan niyo ako! Makoy! Ang sweet naman! Huwag kang mag-alala. Buhay pa siya! Sa ngayon! Hayop kang babae ka! Halimaw! Tumahimik ka, babae! Baka ikaw pa ang unahin ko! Biglang nagbago ang mukha ni Barbara. Humaba ang kanyang mga kuko at lumitaw ang matatalim niyang pangil. Alam mo bang matagal kitang hinanak, bata? Dahil ikaw lang ang natitirang panganib sa lahi ko. Hindi ako katulad mo. Pero pareho tayo ng dugo. Hindi mo ako makokontrol. Tingnan mo ang sarili mo. Halimaw ka rin, kagaya namin. Hindi ako magiging katulad mo. Huwag mong inuubos ang pasensya ko. Pakawalan mo ang kaibigan ko. Mamamatay ka muna bago ko gawin yon. Ikaw muna ang papatayin ko. Biglang sumugod si Diego kay Barbara. Kumalabog ang buong kuweba nang magsalpukan sila. Napaatras ako habang nagsisimulang magsigawan at maglabasan ang ibang aswang mula sa dilim. Protektahan ang pinuno! Sugurin sila! Si Makoy! Kailangan ko siyang tulungan! Nagkagulo ang buong paligid. May mga aswang na nag-aaway sa ere habang ang iba naman ay nagbabanggaan sa lupa. Halos mabingi ako sa lakas ng mga sigaw at ungol nila. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yun para pakawalan si Makoy sa pagkakatali at maitakas siya. Mia, dito! Bilis! Sandali! Makoy! Teka na, tatanggalin ko to. Ang sakit ng tali. Kanina pa ako nakagapos dito. Pero teka, paano naging halimaw si Diego, Mia? Ano nangyari sa kanya? Mahabang kwento, Makoy. Ang importante ngayon makatakas tayo dito. Tara na, magtago muna tayo. Sige, tara. Diyos ko, bakit ba nangyari sa atin to? Huwag ka nang mag-isip pa. Ang importante na wala ka na. Salamat, Mia. Nagulat ako nang niyakap ako ni Makoy at agad naman akong kumawala nun tsaka tinapik siya sa braso at hinila ko ang kamay niya palabas. Napasigaw naman ako nang may bumagsak na aswang malapit sa amin. Pagtingin ko, nakita kong sinuntok yun ni Diego. Punong-puno ng galit ang mukha niya habang nakikipaglaban kay Barbara. Mahina ka pa rin, kagaya ng ina mo. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Tumilapon si Barbara sa malaking bato pero agad din siyang tumayo habang tumatawa. Lalong lumakas ang kaguluhan sa paligid. Nanginginig akong nagtago sa likod ng malalaking bato noon kasama si Makoy. Doon kinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at kung paano naging aswang si Diego at halata sa mukha niya ang pagkagulat sa narinig. Naging mabilis sa mga pangyayari, Sir Jag. Nakita ko na lang na bumagsak si Barbara mula sa lupa at hindi pa ito tinigilan ni Diego dahil sa sobrang galit niya. Halos hindi na maitsura ang mukha ni Barbara noon. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang masaksiyan ko kung paano magalit si Diego. Nakita ko naman ang mga aliporis ni Barbara na nakabulagta sa lupa. Diego! Pare, nagawa mo. Nakuha ko rin ang gustisyang nararapat sa nanay ko.
Pinuno, pinabati po kita. Nagtagumpay po tayong muwakasan ng kasamaan ni Barbara. Nanginginig pa rin ako habang nakatingin kay Diego na nakaluhod sa harap ng duguang katawan ni Barbara. Mabigat ang paghinga niya at bakas sa mukha niya ang sakit at galit na matagal niyang kinimkim. Para salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Pinaliwanag na sa akin ni Mia ang lahat. O kahit ano ka na ngayon, kaibigan pa rin kita. Makoy, Salamat pare ha. Totoong salamat. Diego, nagsakripisyo ka para sa kaibigan mo. Para sa lahat. hindi to sakripisyo, Mia. Pagtanggap to sa tunay kong pagkatao. Pinuno, kailangan na po nating bumalik. Napatingin si Diego kay Mang Dario at tumango ito. Maya-maya pa'y sabay-sabay na kaming umalis hanggang sa makarating kami sa teritoryo ng mga puting aswang. Nagulat naman kami pareho nang makitang wala ng buhay ang kanyang ama habang nakahiga sa upuang tumba-tumba. Aba? Wala na po si Pinunong Magnus. Hindi maaari. Kababalik ko lang. Naubos na po ang lakas niya, Pinuno. Pero tiniis niyang mabuhay dahil hinihintay ka po niyang makabalik. Puti na lang at nahanap ka na namin bago siya pumanaw. Patawarin niyo ako kung hindi man naging maganda ang huli natin pag-uusap, Ama. Kailangan po namin kayo, Pinuno. Kailangan namin ng bagong Pinuno. Sana wag niyo kaming iwan. Diego, Mia, hindi ko sila maaaring pabayaan. Simula ngayon, pamumunuan ko ang mga puting aswang at sisiguraduhin kong hindi kami magiging halimaw na kinatatakutan ng mga tao. Nagsigawan naman ang mga aswang para batiin at purihin ang pinuno. Mas lalong sumikip ang dibdib ko dahil alam kong ibig sabihin nun, kailangan na naming maghiwalay. Pinuno, may problema po. Ha? Ano yun? May mga natitirang alipores ni Barbara. Nagrally sila at papunta na rito sa teritoryo. Mukhang gusto nilang maghiganti. Mang Dario, ihatid mo na sila. ha? Diego, dito lang kami. Tutulungan ka namin. Wala kayong may tutulong, Mia. Umalis na kayo. Ihatid mo na sila sa resort at siguraduhin makakauwi sila ng ligtas. Itakas mo sila, Mang Dario, ngayon din. Pero Pinuno, kailangan niyo ako rito. Ako na ang bahala sa kanila. Teka pare, kahit ordinaryong tao lang kami, may magagawa kami. Umalis na kayo! Napasinghap kami pareho sa takot nang magpalit ulit ng anyo si Diego. Wala na kaming nagawa pa nang bigla akong tangayin ni Mang Dario sa ere at mabilis na lumipad kasama ang dalawa pang aswang na may hawak kina Tito Nestor at Makoy. Paglapag namin, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi pa rin ako makahinga ng maayos. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko habang hawak ang dibdib ko na parang hinahabol ang hininga niya na naiwan doon. Mia, tahan na. Huminahon ka. Paano ako hihinahon? Naiwan siya doon, Makoy. Baka kung anong mangyari kay Diego. Malakas na uri ng aswang si Diego. Naniniwala ako sa anak ko. Pero kailangan na nating tanggapin na iba na ang mundong kinabibilagan niya. Diego, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Kailangan na nating tanggapin, Mia. Silang pinili ni Diego. Silang totoong pamilya niya. Tara na. Ako na magdadrive. Umuwi na tayo. Tahimik kaming sumakay sa kotse. Si Makoy ang nagmaneho habang si Mang Nestor ay tahimik lang sa front seat. Habang binabaybay namin ang daanan, tulala lang ako noon. Sobrang bigat ng dibdib ko, Sir Jag. Para akong namatayan dahil alam kong sa oras na umalis kami sa lugar na yon, malabo na naming makita pang muli si Diego. Pagka-uwi ko sa bahay, ikinuwento ko kay Lola ang lahat ng nangyari at kahit siya, hindi makapaniwala sa nalaman niya tungkol kay Diego. Sino ba kasing mag-aakalang ang sobrang bait na lalaking katulad niya ay isa palang aswang?
Ilang buwan din akong nagluksa, Sir Jag. Hanggang sa nagkasakit si Lola Corazon, doon ko napagtanto na kailangan kong bumangon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Lola. Binaling ko ang atensyon ko sa pag-aalaga sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang namaalam. Marami ring nangyari pagkatapos nun. Sumunod ding namatay si Tito Nestor dahil sa atake sa puso. Pero kahit sa araw ng lamay niya, hindi nagpakita si Diego. Doon ko tuluyang tinanggap na baka hindi na talaga kami muling magkikita. Sa ngayon, nandito ako sa Tarlac. Dito nagsimula ang bago kong buhay kasama ang kapatid ng nanay ko at mga pinsan ko. Hindi na rin ako nag-asawa at itinoon ko na lang ang oras at pagmamahal ko sa mga pamangkin ko. Si Makoy naman, tinanggap na niyang hindi ko siya kayang mahalin at magkaibigan lang talaga kami. Matapos ang 2 taon, nahanap din niya ang babaeng magmamahal sa kanya na kasama niyang bumuo ng pamilya. Pero paminsan-minsan ay kinakamusta pa rin niya ako. Pero alam niyo, Sir Jag, hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay yung hindi ko man lang nasabi kay Diego ang tunay kong nararamdaman. Hanggang ngayon kasi, minumulto pa rin ako ng mga salitang hindi ko nasabi sa lalaking minamahal ko bago siya tuluyang nawala sa mundo ko. Kaya ito din yung naisip kong paraan para palayain ang sarili ko. Ang ibahagi sa inyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. God bless you all. Sa buhay may mga pagkakataon talaga na natatakot tayong sabihin kung ano yung totoo nating nararamdaman. Lalo na sa mga taong mahal natin. Yung tipong alam mo na sa sarili mo yung totoo pero pinipigilan mo pa rin kasi natatakot kang ma-reject, nahihiya ka o iniisip mong may iba pang pagkakataon. Pero sana tandaan natin na hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya wag na nating hintayin yung point na huli na ang lahat. Dahil yung mga salitang hindi natin nasabi, yun yung mas matagal at mas mabigat dalhin habang buhay. Muli, ako po si Sir Jag at maraming salamat sa inyong pakikinig.